Magandang araw muli at welcome back. Sinuspindi po ng ombudsman itong si Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Base po dito sa article ng The Freeman Cebu. The ombudsman has ordered the 6 months preventive suspension of Governor Gwendolyn Garcia for grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service, and violation of Republic Act 6713. So yan daw po. Yan daw po ang nilabag nitong si Governor Gwen Garcia. Kaya siya ay sinuspindi ng ombudsman ng 6 na buwan. Okay, 6 na buwan. So, dahil siya po ay gobernador, kasalukuyang nakaupong gobernador ng Cebu, so siya ay pasamantala, pinapaalis pasamantala sa kanyang pwesto. Pero may paliwanag po dyan itong si Governor Gwen Garcia, base po dito sa article din ng The Freeman Cebu. Okay, ito sabi niya, would also like to clarify a few key facts. Okay, would also like to clarify a few key facts. The complainant, Moises Garcia del Parin, is the founder of Duterte Riders team and is also openly affiliated with partisan political groups. So yan po, sinabi niya. Ito daw pong ang complainant na si Moises Garcia del Parin, ay founder ng Duterte Riders, affiliated daw sa partisan political groups. So parang gusto niya ritong pakita, ipaalam sa taong bayan na ay connected sa Duterte. Itong complainant na ito. At ito palang complainant na si Moises Garcia del Parin ay Garcia din po ang middle name. Hindi kaya kamag-anak niya ito? Hindi kaya ito kamag-anak ni Gwen Garcia? Sabi pa, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martires, a known Duterte appointee, and was released with barely 2 weeks before the election. So yan, kino-connect niya. Ito daw pong si Ombudsman Samuel Martires ay appointee kilalang appointee ni dating Pangulong Duterte. So ano ibig sabihin nito ni Gwen Garcia? Ito ba ay gusto niya palabasin na ito ay may halong politika? Kung bakit niya ito nabanggit? Itong mga tao na involved sa kanyang pagkasuspindi? Ako sa akin palagay, opinion ko lang naman ito. Kaya itong ombudsman kasi independent ito Kahit sabihin natin ito po ay appointee ni dating Pangulong Duterte, naniniwala ako na ito ay independent. Naniniwala ako na ito ay hindi nagpapadikta kanino man. Ito siyempre si Pangulong Duterte nakakulong sa The Hague. Diba? So ano pa ang kanyang magagawa dito sa Pilipinas? Nakakulong na siya doon sa The Hague. Okay? So hindi pa ako naniniwala na ito ay may halong politika. At dahil po ay ito po si Governor Gwen Garcia ay tumatakbo bilang gobernador, hindi naman po siya dinidisqualify bilang
politiko bilang tumatakbong gobernador. Siya lang po ay pasamantalang inaalis sa kanyang opisina bilang gobernador, pero ang kanyang pagtakbo bilang re-electionist ay hindi po siya pinagbabawalan. Tuloy po siya, tuloy po ang kanyang kandidatura. Okay? At kung sakaling siya po ay manalo sa midterm election, ay pwede siyang bumalik after 6 months. O, diba? So, tuloy lang. Tuloy lang. Sabi pa niya dito, the suspension is illegal as the violation section 261 of the Omnibus Election Code, which explicitly state that any public official who suspend any elective provincial, city, municipal or barangay officer without prior approval of the commission shall be guilty of an election offense. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kasi hindi naman siya pinagbabawalan, tumakbo. Inuulit ko, siya po ay hindi naman pinagbabawalan na tumakbo muli bilang gobernador. Dahil siya po ay sitting gobernador, doon lang siya pasamantala tinatanggal for 6 months. So hindi ko alam kung ito ba ay may nilabag na violation ang ginawa ng ombudsman. May siyempre ombudsman, abogado rin yung mga yan, malamang alam nila yan kung labag ba sa batas o hindi ang kanilang desisyon na suspindihin si Gwen Garcia. Diba? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ito ba ay manilabag na batas. Siyempre ang kumilik ay malamang kung ito ilabag sa batas, ang kumilik maglalabas din yan ng paliwanag. Magpapaliwanag din yan malamang. Okay? Sabi pa niya, this applies during the official election period, which for the May 2025 election runs from January 12 to June 11, 2025. Comelec Resolution number 10902. No Comelec approval was secured prior to the issuance of this suspension. So yun na po. The official permit is question was issued only out of necessity to address the critical water shortage affecting Cebu City and 7 others LGU. This was done in full coordination with DNR, EMB, the effective LGUs, and with Sangguniang approval after the provincial was declared under the state of calamity. So ito daw po pala ang dahilan ay itong permit, special permit, na inisyu for necessity to address, sabi niya, critical water shortage affecting Cebu City and 7 others LGU. Ito daw po ang dahilan kaya siya po ay sinampahan ng reklamo sa ombudsman. Okay? So dumaan naman sa tamang proseso. Sinampahan siya ng reklamo sa ombudsman. Ang ombudsman ay siyempre nag-action, inaksyonan. Malamang at sa malamang meron silang nakitang probable cause, kaya ito kanilang inisyuan ng suspension order si Governor Gwen Garcia.
ay hindi ko alam, ha? Ako, ang masasabi ko, malamang ito walang halong politika. Nagkataon lang na ito ay eleksyon ngayon. Kung sa palagay ni Governor Gwen na may mali, may nilabag na batas itong ombudsman sa pag-issue ng suspension order laban sa kanya, pwede niyang questionin. Pwede niyang questionin sa korte. May karapatan siya, may kapangyarihan siya. Questionin yung itong sinasabi niyang nilabag daw ng ombudsman. Omnibus Election Code, sinasabi niya. Di ba? Malaya ito si Gwen Garcia. Okay?